Okay, so good morning. Are you happy today? Amen. Praise the Lord. Okay, bagamat may mga konti tayong problem. Okay? Pero okay lang yan. Diba? Good thing ba na dito tayo sa church hall natin nagsimba kaysa sa court? Yes. Better, no? Kasi madumi sa court eh. Saka maraming storbo. Hindi naisip ko, madaming Saka hindi siya formal. Hindi siya Kaya minabuti natin na dito na lang tayo. Kaya lang off limit yung second floor, yun ang inana natin. Off limit talaga yan. Okay? All right. So sige po, let's all stand please and let us open our Bible in the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 8. Okay, basahin natin yung buong chapter ng 1 Samuel so we would know the context behind it. Okay, 22 verses lang naman yan. Last time we talked about 1 Samuel chapter 4. Ang pamagat ng message, when the glory of God departs. Okay, yun yung pamagat ng message last time eh. Yes. Ngayon naman, pag-usapan natin, when Israel demands a king. Yeah, medyo maganda rin yung topic natin ngayon. When Israel demands a king. Chapter 8. 1 Samuel chapter 8. Nandiyan na po kayo? Okay, so basahin ko po sa verse number 1. Salitan po tayo, no? Kayo po sa verse number 2. Pero pagdating sa verse number 22, let us read all together. Andiyan na po kayo? 1 Samuel chapter 8. Andiyan na po? Okay, the Bible says, verse number 1, and it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. And the name of his second Abba. They were judges in Beersheba. And his sons, this is the problem, same old story. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes. Pambihira, contractor pala to. And perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah. And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee. Now therefore, hearken unto their voice, howbeit, yet profess solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. And he will appoint him captains over thousands, and captains over fifties, and will set them to ear his ground, and reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. And he will take your fields, and your vineyards, and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers and to his servants. And he will take your men servants, and your maid servants, and your goodliest young men, and your asses, and put them to his work. And he will take the tenth of your sheep, and ye shall be his servants. And ye shall cry out in the day because of your king, which ye shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, Nay, but we will have a king over us, That we also may be like all the nations, and that our kings may judge us, and go out before us, and fight our hut.
And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. And the Lord said to Samuel, Hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man unto his city. Let's pray. Father in heaven, once again, thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for another privilege to worship you in spirit and in truth. Thank you so much, Lord, for everyone that has been here. Thank you, Lord, for the message that we are going to listen, going to hear. We are praying, Lord, that you may help us, that we may understand your word, and help us, Lord, that we may apply this in our life. Thank you, Lord, for the members and even for our visitor for today. We pray, Lord, that you may be the one that help us understand, help us, Lord, to really get the message this morning. You may be the one to be our real teacher for this morning, O God. We pray for the blessing, pray for the protection, even for the brethren, O God, that has not been here. We are praying for them. Hopefully, Lord, next week, Lord, that we may be with them, Lord God, as we worship you in spirit and in truth. Thank you so much. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na. Good morning. The title of the message, When Israel Demands a King. Okay? And yun ang pag-uusapan natin. Hindi ko na kinakailangan ipaliwanag yung context. The context has already been revealed. Okay? As we read the whole chapter. And this is the beauty of expository preaching. This is the beauty of exposition. Now we have the blessing to really see what is the context behind. Okay? So in 1 Samuel chapter 8, a little bit of background lang. Okay? So ito yung time na kung saan nanghingi ang Israel or nagdemand ang Israel ng hari. Because prior to this, ang nagro-rule sa kanila ay mga judges. But yung mga judges, katulad ni Samuel, Gideon, Othniel, Jephthah, hindi sila actually national level eh. By the way, pag sinabi mong judge sa context ng Bible, these are political leaders. Okay? Hindi sila yung judicial judge na alam lang natin. These are tribal chief ang mga judge nung unang panahon, tribal chief. Kaya si Samson, 'di ba? Tribal chief 'yan. Hindi yan yung judge na may suot ng mahabang damit at may hawak na martilyo. No? Hindi siya ganon. And when we say judge in the Bible, it is a political figure. Okay? It is the ruler of the people. Pero yung mga judge, it's more on tribe lang yan eh. Tribe lang yung pinamumunuan nila. Then they don't have a king that would reign over them on a national level. So they're asking for a king. Actually, Samuel somehow provided that eh. No? Si Samuel yung judge na pang national level. Okay? Kaya nga Samuel is the last judge. Siya yung transition from judges era, from judges period sa monarchy. Okay? So si Samuel is somehow he act as a king actually because he is a judge. But on national level. So somehow, he act as a king. But the problem arises in chapter 8. It is said that Samuel is now getting older. Matanda na siya, tumatanda na siya. Okay? But the problem is, inappoint naman niya yung mga anak niya to be a judge over Beersheba, as we read. But the problem is the same old story. Nalala niyo si Eli, si Hophni and Phinehas. Okay? Yung problema ni Eli, naging problema rin ni Samuel. Kasi as he grow older, siguro dahil busy sa ministry, napabayaan din niya yung kanyang mga anak. Therefore, ang kanyang mga anak, hindi sumusunod sa lakad ng kanilang ama. So it's the same old story. And then that's why the people demand to have a king. Magkaroon sila ng hari. But actually, they have already a king. Okay? They have already a king. Israel, yes, they have already a king. Hindi nga lang tao. Okay? They already have a king and that is God. God rules through the prophet. God rules through His word. Okay? But sabi ng Israel, no, we want a king. We want a human king. And God allow it. God allows it to happen. Right? But it doesn't mean that it pleases God. Now when nabasa natin yung verse, no? Okay, hayaan mo, makinig ka sa kanila. But remember, hindi naman ikaw ang tinanggihan ng mga taong yan. It is me. No, it is me whom they rejected. Right? So this morning, pag-usapan po natin ng mga minamahal,
yung wisdom ng decision making. Okay, again, it is about Israel demands a king. Okay, and yung seemingly approval of God. Okay, so that is very interesting yun, and we have to be very, very careful. Sometimes may mga decision making tayo, and then we thought God allows it, therefore it must be approved by God because God allows it. Di ba? May ganun tayo. No? Kung Diyos ang naglagay, Diyos din ang di ba? May mga ganun tayong mga prinsipyo sa buhay. But here, we understand na some decision, even though it is wrong, it is allowed by God to teach you a lesson. To teach you a lesson. Okay? And yan ang matutunghayan po natin sa umaga po na ito. Okay? So this morning, I have only 2 points for us to consider. No? 2 points lang. Pastor, di ka na baptist. Bakit? 2 points na lang. Okay, parang si brother dyan, 2 points lang yung nakaraan niya. Ang daming sub-point. Parang minsan niloloko tayo ng mga preacher natin. I have only 2 points with 35 sub-points. Ganun, Pero really, I have just had 2 points for you this morning. May mga little bit of sub-point, pero pagsasama-samahin na lang natin, no, mga kapatid. Alright. Okay, so basahin po na. Point number 1 na agad tayo, no, mga kapatid. The cause of demand. The cause of demand. Ano yung dahilan? Bakit nag-demand ang Israel for them to have a king? Again, in every decision making, kaya meron tayong decision making because there is a demand for it. Okay? And sometimes, nagkakamali tayo ng decision kasi, alam mo yun, yung mga cause ng decision making natin, nararush. Okay? Minamadali natin yung decision making. To the point, nakakalimutan natin that God gave us mind. Right? You are a rational being. Diba? Meron kang reason. Okay? And then, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita to guide our reason. Amen? Kaya lang, kapag masyado kang nagmamadali sa decision making, yung agad-agad, impulsive, itapon mo si reason, and then let's decide. Yun ang nangyayari. Okay? And I think, ito yung punot dulo ng problem nila sa chapter number 8. Okay? So nakakita ako ng 3 dahilan bakit nag-demand ang Israel, okay, ng hari. Number 1, failing leadership. Failing leadership. Okay? Samuel is now getting older and older and older and older. Tumatanda na siya, mga kapatid. Okay? Okay naman, successful si Samuel as a judge. He is very, very successful. Okay? And kung mamimili ka nga dyan, di ba, kung pagtatanungin natin yung mga bata, o sa Sunday school natin, sa lahat ng judge, sino ang gusto mong maging? Siyempre si Samuel, kasi si Samuel lang yung kilala. Di ba? Pwede sabihin si Othniel. Di ba? Sabihin si Jephthah, yung mga kilala yan. Si Gideon. Okay? Si Deborah. Sino pa ba? Mga judges. Okay? Si Othniel, si Ehud, hindi na masyadong kilala yan. So, si Samuel talaga pinakakilala. So, si Samuel. Hindi ba? So, Samuel is successful in the ministry. Very successful in the ministry. And even si David na, di ba? During the time of David, si Samuel pa rin yung takbuhan niya eh. Di ba? So, Samuel is very successful in the ministry. The problem, he is not successful with his family. Yun ang problem. Okay? So, when we talk about failing leadership, hindi pinag-uusapan dito yung ministry because the ministry is doing great. The ministry is doing good. Samuel is a faithful minister. He is a faithful man of God. Pero he is failing as a father. He is failing as a father. Okay? Bakit? Paano natin nasabi? Kasi yung mga anak niya, hindi lumalakad ng tulad ng lakad ni Samuel sa Panginoon. Again, this is the same old story. Si Eli, ganito rin ang nangyari kay Eli. Eli is a man of God. Very faithful in the ministry. Okay? Pero nung may ginagawang hindi maganda si Hophni and Phinehas, Eli is silent. Now, hindi sinabi yon kay Samuel. Hindi sinabi yon kay Samuel. At hindi sinumpa si Samuel eh. Hindi ba? So most likely, Samuel is not silent about it. Most likely. Most likely, si Samuel, nire-rebuke niya yung kanyang mga anak. Okay? Most likely, kasi hindi naman nabanggit. Kasi kung katulad din kay Eli, na silent din si Eli, kahit gumagawa ng masama yung kanyang mga anak, hindi ba? Dapat sinumpa rin si Samuel. Pero hindi nga eh. The reality na hindi natin nabasa na sinumpa si Samuel, it makes us think, it makes us conclude
na somehow sinasaway ni Samuel yung kanyang mga anak. Okay? And that's a good thing. Kaya lang, kahit na sinasaway niya, hindi pa rin lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Okay? It's a great reminder pa rin. Again, it's a great reminder. Nakita nyo na mga kapatid, nag-uumpisa yung problem sa family. Nakuha ninyo? Okay? And then these people, yung anak ni Samuel, these are judges in Beersheba. These are political figure ito. Okay? Political figure. So bago magkaroon ng problema sa rulership, sa society, sa community natin, sa politics, bago magkaroon ng corruption doon, una nang nagkaroon ng corruption within the family. Okay? It might be Samuel failed to transfer his faith or failed to influence his children for God, or his children refused the influence. It's either of the two. Minsan kasi, no, mga kapatid, kahit anong pilit natin sa ating mga anak, may mga sariling utak yung mga yan. Hindi ba? Okay? Time will come, magdidesisyon sila kung talagang lalakaran nila yung pananampalataya natin. Di ba? Kaya nga kapag meron tayong dedication, hindi natin ginagamit yung welcome to the Christian world. Bakit? Because they don't have the capacity to decide kung magiging Christian talaga sila o hindi. Hindi ba? Though we are praying. We are praying and we are preparing them. Okay? Para maging mananampalataya rin sila tulad natin. Pero the reality is, relationship with God is personal. Hindi ba? Mga anak ha, mga young people natin, sakto, nandito yung mga bata. Okay? Relationship with God is personal. Hindi porke preacher si Papa, Sunday school teacher si nanay, hindi ba? Faithful members yung ating mga nanay, mga tatay, automatically ligtas ka na rin. Di ba? Hindi po ganon. Relationship with God, it is always personal. Okay? You have to decide for yourself kung tatanggapin mo talaga si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Okay? Sometimes it's good to review. Minsan, mga kabataan natin, it's a good thing na lumalaki sila sa Sunday school. It's a good thing. Kaya lang, minsan ang danger sa ganyan, dahil palagi na lang nilang ginagawa, nasanay na lang, tapos only to find out, wala pala talaga silang relasyon sa Diyos. Nakasanayan lang na magsimba every Sunday, every Friday, nakasanayan na lang. Okay? Kaya nga it's very important to always review. Diba? Always ask yourself, Lord, diba? Tumanggap nga ba talaga ako? Talaga bang pinananampalatayaan ko si Kristo? O ito napipilitan lang ako? So it's good to ask ourselves. Okay? Sa atin naman, sa ating mga magulang, it's a good reminder pa rin yung importansya o yung halaga ng ministry din natin sa ating family. That is very important. Alright? Kasi makikita natin, no? Minsan, tinatanong ako ng mga classmate ko sa Bible school o yung mga malalapit din sa akin, tinatanong nila if my children is nag-aaral sa private school, sa School of Tomorrow, or homeschool, tinatanong nila kasi they're expecting na, syempre pastor ako, they're expecting ng mga anak ko nag-homeschool. Okay? Para hindi daw makontaminate. Parang ganon. So they're expecting na somehow ganon. Or ang mga anak ko nag-aaral sa mga private school na Baptist, na Christian, para maalagaan talaga sila. And here is my reasoning. Okay? Unang-una, we don't have the capacity for that. Okay? Medyo mahal yun. Okay? So, practically, hindi pa pwede. Hindi pwede. Okay? But my primary reason is, I allow my children to experience kung ano yung, hayaan mo maranasan nila para maging normal silang bata. Hindi ba? Makita nila na ito yung galaw ng mundo, ito yung galaw ng mga totoong tao, yung mga normal na mamamayan. Okay? Pero, pag uuwi sila sa bahay namin, no? Kung ano yung natutunan nila sa labas, it will be filter. Bakit? Kasi mas mahaba yung oras na kasama nila kami. Okay? So, kung ano man yung matutunan nila sa labas, pero pagdating sa bahay, dapat maayos natin yun. Mafi-filter out natin yan. And that is, I consider my ministry as a parent bilang isang mga magulang. Bakit? Mapipigilan ba nating marinig nila yung pagmumura sa labas? No. Hindi natin mapipigilan yung maririnig nila yan. Mapipigilan ba natin makita nila yung naninigarilyo, nagiinom? Hindi natin mapipigilan yan. Makikita nila yan. Okay? Pero ang importante, gampanan natin yung ministry natin bilang isang mga magulang para kahit ano yung na-capture nila sa labas,
pagdating nila sa mga bahay natin, pwede nating maayos. And sometimes, ang nagiging problem, dahil sa sobrang, alam mo yon, ayaw makontaminate daw, ang nangyayari, hindi handa yung mga bata. No, I remember yung isang young people, nag-estudyante ito sa Makati. Okay, all his life, okay, nandoon siya sa Christian Academy, Baptist Academy. Nung nag-high school, academy pa rin. Okay, senior high academy pa rin. So, Baptist. Okay? And then college, dinala siya sa public school. Yes. Alam niyo kung ano nangyari? Na culture shock. Hindi niya kinaya. Okay? Bakit? Kasi yung bata, hindi siya prepare sa mga ganong klaseng bagay. Okay? Yung iba naman, mas lalong nagwawala. Diba? Talagang, kasi hindi nila alam eh. Hindi nila na-experience, hindi nila naranasan. Okay? I mean, hindi nila nasaksihan, hindi nila nakita. So, nung first time nila ma-experience, parang kumawala yung mga bata, na mga kapatid. Okay? So, what I'm trying to say is this, na mga kapatid. At the end of the day, ang ating mga anak uuwi sa ating mga bahay. Okay? So, it's very important na we as parent, kinakailangan maayos natin sila. May paliwanag natin, maituro natin. Otherwise, baka ako nagcha-church ang mga yan. Hindi po ba? Pero lumalaki pala sila, wala silang relasyon talaga sa Diyos. Okay? Hindi natin na-check yung kanilang relationship sa Panginoon. Hindi pala natin na ipapasa yung ating pananampalataya sa kanila. Okay? So it's nice, no? It's nice to hear this kind of message and remind us, no, yung gravity ng ministry natin bilang isang mga magulang. Okay? Ganun din sa mga young people natin. It's a good reminder, no, mga kapatid. Family is important. Very, very important ang family. Okay? Of course, your number one priority is God. That is your number one priority. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin, iwawalang bahala natin yung ating pamilya. Right? So, failing leadership. Number 2, bakit mayroong demand for a king? Fear of the future. Fear of the future. Okay? Samuel is getting older. Natatakot yung Israel. Naku, pagpabira ang papalit dito yung mga anak niya. Okay? Yung mga anak dito, puro pasaway. Okay? And nadala na sila kay Eli eh. Yung message natin last time, yung Ikabod, the glory of God departed. Ang promotor nun is yung mga anak ni Eli. So, tapos na sila doon. They already experienced that. And most likely, buhay pa si Ikabod nito. And then every time, Ikabod will be a reminder na what happened because of Hophni and Phinehas. This is what happened to us. Okay? Ayaw na nung mga Israelite na mangyari ulit yun. Sa mga anak naman ngayon ni Samuel, they fear for the future. Okay? And sometimes, sabi ko nga, God created you with reason. No, you are a rational being. Pero kita mo, kapag ikaw takot, wala di ba? Hindi na tayo nakakapag-isip, hindi ka na nakakapagmulay-mulay, hindi na tayo nagkakaroon ng consideration sa mga bagay-bagay. Simply because we are afraid. Okay? We are afraid. Okay? You look at this na mga kapatid. Okay? You look at this. Kahit sa mga bata natin And this is the reason bakit ang mga anak ko, hindi ko yung pinapanood ng mga nakakatakot. You will never hear me or see me na tatakutin ko, huwag kang pupunta dyan, may multo. No, I don't do that to my children. I don't do that. Okay? Bakit po, mga kapatid? Kasi naano sila Pero mo, hindi na makakaihi yan. Hindi na makakapag-CR mag-isa. Di ba? Alam mo kung anong tinuturo ko sa kanila? Huwag ka matakot sa multo, sa akin ka matakot. Kasi ako buhay Ako namamalo, yung multo hindi sa akin ka matakot. Okay? That's what I teach them the truth. No, yung reality ng buhay, kapatid. Okay? Hindi ko sila binibigyan ng takot na, alam mo yon na hindi naman dapat. Okay? Kasi bakit? Kasi pag nabalot ng takot yung puso natin, sometimes, ang decision making natin hindi maayos. Okay? In Matthew chapter 6, anong sabi po ng Bible in Matthew chapter 6? Yung verse number 33, anong foundation nun? Because people are afraid of the future. People are afraid. Anong mangyayari bukas?
What will happen tomorrow? Meron ba kang provision tomorrow? People are afraid. Pero anong pangako ng Panginoon? But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And sometimes when we are too much afraid, na mga kapatid, we make decisions na unreasonable. Right? We make decision na na hindi tama. Okay? Kaya nga yung tinuturo ko sa inyo, sometimes when you decide, okay, you one at a time lang. Okay, kung hindi pa naman nangyayari, although nagpe-prepare ka, you make sure na you don't overreact. Hindi ba? You make sure na you don't overreact. Kaya nga sabi ng Bible, daw yun, worry not for tomorrow eh. Bakit? Kasi yung tomorrow, yung bukas, hayaan mong mamroblema sa kanya. Hindi ba? Wala pa naman eh. It may or may not happen. Okay? Although we are preparing, right? We are preparing, pero you make sure na you are not worrying. Nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi sometimes, kapag nag-worry ka, di ba, mas lalong nagkakaroon ng samot-saring problema. Problema sa kalusugan, problema sa emosyon, problema sa puso. Di ba? Simply because we are afraid. Right? So we have to trust the Lord na kailangan pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Okay? The cause of demand. And by the way, babalikan ko lang yung failing leadership. Okay? Kasi maganda yung pagpapamilya. Okay? Sometimes, ito magandang principle din sa mga magulang. Magandang prinsipyo. Okay? Sometimes, we are blind. Bulag tayo sa mga faults ng ating anak. No? I hope ma-recognize natin ng mga minamahal na dapat ang pagmamahal natin sa ating mga bata hindi maging dahilan para mabulagan tayo sa kanilang mga pagkakamali. Okay? Sometimes, minsan, makikita mo yan, especially if you are in Sunday school. Sa public school. Makikita mo yan, di ba, minsan pinapatawag yung mga magulang kasi ang anak niya nang bully sa school. Ano sabihin ng magulang? Ay, hindi, mabait ang anak ko. Di ba yun ang sinasabi ng mga magulang? Hindi, mabait ka ako ang anak ko. Mami, kung mabait ang anak niyo, ipatatawag ka ba rito? Diba? Kung lahat ng bata, yan ang sumbong, talaga nang bubuli ang anak nyo eh. Tapos sasabihin mo, mabait ang anak mo. Diba? So sometimes, too much love blinds us sa mga fault ng ating mga anak. Okay? Sa atin mga mananampalataya, we have to be aware of that. Okay? Kasi, kapag hindi ka bulag sa maling ugali ng mga anak natin, yun yung susi para maitama yun eh. Until such time na aminin natin that there is something wrong with them. Hindi ba? Na this is really wrong. Hanggat hindi natin aminin, hindi masusolusyonan yung problema. Kaya nga, minsan lumalaki, mga anak ng pastor, mga anak ng missionary, mga anak ko, lumalaki hindi maayos. Kasi bakit? Kasi kami sobra ang pagmamahal namin, nabubulagan kami. And I think that's what happened to Samuel and Eli. They are blinded of too much love. Okay? Pero anong sabi ng Bible? Kung talagang mahal natin ang ating mga anak, i-correct natin sila. Okay? Ite-train mo sila. Kaya nga sabi ng Bible, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. Okay? Again, nag-start sa family, and then later on, sa community. Yung problema sa pamilya, later on, problema sa society. Okay? Kaya ganyan ka-importante ang parental ministry, mga kapatid. Okay? The cause of demand. Number 1, failing leadership. Number 2, fear of the future. And number 3, fleshly desire. Fleshly desire. Okay? So, anong dahilan ng Israel? Bakit daw nila gusto magkaroon ng hari? Number 1, matanda na si Samuel. Number 2, natatakot sila na baka ang pumalit kay Samuel yung kanyang mga anak na hindi maayos, hindi matino. Pero ano lang pala yun? Okay? Pang-prompt lang pala yun. Ang totoong dahilan nila bakit gusto nilang magkaroon ng hari para maging katulad ng ibang nasyon. No? For them to be like the other nation that surrounds them. Okay? Makikita niya yan as we read, di ba? Gusto namin magkaroon ng hari katulad ng ibang bansa sa paligid namin. Kaya again, bad things happen kapag kako tayo gusto nating maging katulad ng mga hindi mananampalataya. Alright? And blessing po ng mga kapatid, I'll be teaching Baptist Distinctive sa susunod na SEM sa Christ.
Okay? And one of the great principle ng Baptist distinctive is God's people is always a peculiar people. God's people. Ang mga tao ng Diyos palaging kakaiba. It is our distinguishing mark. Kaya nga, bad thing happen kapag ang isang mananampalataya ninais mong maging katulad ng mundo. Okay? Makikita mo, hindi prinsipyo ng Diyos yan. God's people is always peculiar people. Pansinin niyo yung Israel. Okay? Pansinin po ninyo yung Israel. Sa lahat ng bansa during that time, sila lang ang sumasamba sa tunay na Diyos. Okay? Egypt, Moab, okay, Ammonites, Edomites, lahat to mga polytheistic gods yan. Marami silang sinasambang Diyos. Okay? Puro unreasonable ang mga yan. Pero yung Israel, they are different. They are different. Okay? Ang church, kapatid, church should be different. Hindi pwedeng ang church natin kamukha ng mundo. It doesn't work that way. God's people is always a peculiar people. Okay, Romans chapter 12, verse number 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kinakailangan iba talaga tayo. God's people is always different. Okay? Kaya ngayon pinag-uusapan natin, we preserve yung quality ng ating worship, ng ating preaching. Of course, ako naman mga kapatid, hindi ako tutol sa progress. Hindi ako tutol sa progress. Hindi ako tutol sa technology. Okay? We can use it. Tama? We can use technology, we can use progress. But there are certain biblical principles na hindi natin pwedeng i-violate. Okay? Pwede naman yun na gumagamit ka ng technology, but you preserve yung doktrina ng salita ng Panginoon. Kapatid. Kaya lang kasi ang problema ngayon, nagiging masyado ng progressive ang mga tao to the point na nakakalimutan o iniisang tabi yung prinsipyo ng salita ng Diyos. And one principles, no, mga kapatid, is ito yung identity ng isang tunay na mananampalataya. Okay? We are always different. Okay? God's people is always a peculiar people. Okay? So bad things happen kapag ninanais ng mga mananampalataya, hindi, gusto ko maging katulad ng mundo. Ganito na kasi sa iba eh. Ganito na kasi yung ginagawa ng mundo eh. And then, i-apply natin sa ating sariling pamumuhay. No. Alright? Napaka niyan. Okay? No, mga kapatid? Ngayon sa mga churches, there are a lot of discussion. There are a lot of discussion sa kung ano yung worship, sa kung ano yung dapat suotin, kung ano yung dapat i-preach, kung ano yung klase ng church na dapat ina-attend natin. There are a lot of discussion. But this is one thing that I can say. Okay? Our church should be always in accordance sa salita ng ating Panginoon. Okay? Sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. And when you read the Bible, makikita mo the church is different. Okay? You read the 7 churches of Asia in Revelation chapter 2 and chapter 3. Makikita mo doon yung Laodicean church. Okay? That neither cold nor hot. Okay? Makikita doon ang sabi ng Bible, akala mo mayaman ka, pero ang totoo, mahirap ka. Ang akala mo maganda ang kasuotan mo, pero sa harapan ng Diyos, hubad ka. Yun ang sabi ng Diyos sa Laodicean church. Because the Laodicean church, it is a symbol for a worldly church, kapatid. It is a symbol for a worldly church. Right? Okay? So bad things happen when we try to be conformed sa mundo. God's people is always a peculiar people. Okay? Ito na, number 2 na. Sabi ko lang, meron akong 2 points eh. Number 1, the demand for a king. Okay? Or the cause for the demand for the king. Number 2, the consequences of the demand. The consequences of the demand. Okay? The first consequences of the demand is this, no, mga kapatid, the rejection of God. Ang sabi ng Bible, hindi talaga si Samuel ang tinanggihan nila, but it is God. It is the Lord God. Okay? Alam niyo po ano mga kapatid, in every churches, meron iba't ibang klaseng government sa church.
Okay? Meron tayong democratic form of government. Ibig sabihin nun, yung majority, that is democratic, hindi po ba? Okay? Meron tayong dictatorship sa ibang mga churches. Kung ano lang yung sinabi ng pastor, yun lang. Okay? Meron tayong congregational, everybody's equal. Okay? Yun yung congregational. Pero sa atin, sa government ng ating church, tinatawag natin ito na theocratic form of government. Pastor, anong ibig sabihin ng theocratic form of government? Ibig sabihin, it is the Lord who rules. God rules. Okay? Pastor, paano namumuno ang Diyos sa kanyang iglesia sa panahon po ngayon? God rules sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, mga kapatid, ang pastor, kahit po ako, wala akong kapangyarihan na ipagawa sa church yung mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. Wala po akong kapangyarihan na ganun. Wala po akong karapatan na ipag-utos ang isang bagay, tapos yan po ay salungat sa salita po ng Diyos. I cannot do that. No, the Bible is our final authority for our faith and practice. Okay? That's one thing na I can assure you sa pagdating sa church. And tayo naman, we are encouraged to read our Bible. Tama? We are encouraged to read our Bible. Hindi nga encouraged, we are commanded. No, not reading your Bible is a sin. No, not reading your Bible, not studying your Bible is a sin. So it's not really just a recommendation. No, it is a command from the Lord for us to read the scripture, kapatid. Okay? And that is why, lagi nga natin sinasabi, na ang pastor, ako po, wala po akong karapatan sumalungat sa salita ng Diyos. Okay? Hindi ako legislative eh. Hindi ako congressman. Pag sinabi mong legislative, yung gumagawa ka ng batas, wala po akong karapatan sa ganun. Okay? Tayo po executive. Ine-execute lang natin yung batas na nandirito na sa kanyang salita. Okay? That is the theocratic form of government. So when Israel, okay, nung sila ay humiling ng hari, they're actually rejecting the Lord. Because they have already a king. Meron naman talaga silang hari, kapatid. Kaya lang, di ba, tinatanggihan nila. And again, that is a good principle. That is a good principle. Naalala nyo, no, nung yung preaching ko last time, yung about kay Adam sa kay Eve, nung inoferan sila ni Satanas ng parang magiging Diyos daw sila. Hindi ba? Natatawa nga ako dun sa isa kong friend sa Facebook. Pinagtatanggol pa niya si Satan eh. Kaya sabi nung isa kong friend sa Facebook, tama naman daw si Satan. Pambihira tong taong to. Anong tama si Satan? Tama naman daw talaga si Satan. Okay? Kapatid, ang dami mong paniniwalaan, si Satanas ba? Kasi para bang ang question ni Satanas doon, di ba? Ang temptation ni Satanas doon, sige, kainin mo yung bunga ng puno na ito para pag kinain mo to, magiging parang Diyos ka. But in reality, they are already like God. No? Because they were created in the image and likeness of God na eh. They are already created in the image and likeness of God. They are already wise, they are already holy, they are already good. Okay? God-like naman na talaga si Adam and si Eve eh. Pero si Satan, tinempt sila ng mga bagay na meron na sila. Imagine that. Biri mo, yung o-operan ka ng bagay na meron ka naman. Di ba, ang gagaling nyo, lalo yung mga nasa sale. Hindi mo naman kailangan, pero napapabili ka. Ang gagaling, no, yung mga nasa sale. Di ba? Oh. So sabihin, makakatipid ka, hindi mo naman kailangan. Ang galing eh, ganyan sa Satanas eh. Inoperan sila ng bagay na meron naman sila. And I think this is what happening in 1 Samuel chapter 8. They are being tempted na magkaroon ng hari, right, mga kapatid? But in reality, they already have a king. And their king is the King of Kings, God Himself. Imagine that, ipagpalit mo yung Diyos para magkaroon ka ng hari na katulad ng iba. Not knowing na yung hari na meron ka ngayon, yun yung hari ng mga hari, kapatid. And that is a good principle. Okay? Pinrovide na ng Panginoon and what you have is already the best. Right? Tapos ipagpapalit mo sa mga bagay na ino-offer ni Satanas. Okay? Na substandard. At hindi magtatagal at temporal lang. Samantalang yung ibinigay ng Panginoon, kapatid, narito na. Imagine that even in our salvation, you look at this.
Now, try to open your mind, no, mga kapatid, even in our salvation. Ano sabi ng Bible? Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That is the best way of salvation. That is the best way. Bakit? Biriin mo yung Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para lang iligtas tayo. At kung pananampalatayaan natin siya, talagang siguradong ikaw ay maliligtas. You imagine that verse. Pero nung sasabihin ng tao, hindi, para maligtas ka, kinakailangan kompletohin mo ito. Kinakailangan maging mabuti ka, kinakailangan palagi ka nagsisimba. Eh, di ba? People are trying to complicate things kung saan sinabi na nga ng Diyos ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan lang ni Kristo. And yet, papalitan natin ng pagkahirap-hirap na paraan. Hindi ba? Nakikita niyo, kapatid, God is already providing you the best. And yet, we are rejecting, Lord, ayoko niyan, gusto ko yung sa akin. Masyadong best yung sa'yo eh. Masyado siya, it's too good to be true. Parang ganun. Lord, parang ang hirap paniwalaan yan. Maliligtas ako. Panampalatayaan ko lang si Christ. Maliligtas na ako. Mahirap paniwalaan yan. Gusto ko yung may gagawin ako. No, gusto ko yung may kukumpletuhin ako. Gusto ko yung kaligtasan, accomplishment. Para hindi siya para sa lahat. No, yung para magkaroon ako ng sense of fulfillment. Pagka ako naligtas dahil sa sarili kong kagalingan, meron akong sense of accomplishment. Ang kaligtasan nga, biyaya lang ng Diyos, kapatid. Right? Nakita niyo yung ganong klaseng principle? Na-i-relate ko lang, kapatid. No, kasi God is already giving you, providing you what is the best. And yet, ipinagpapalit natin sa mga ino-offer ni Satanas na hindi mo naman pwedeng itapat sa ibinibigay ng Diyos para sa atin. Okay? Even our relationship with Him. Biruin mo, ipagpapalit natin kahit pag mananampalataya ka na. Hindi ka na mag-church. Hindi ka na magsisimba. Kaya magbabackslide ka na. And you are living already the best of your life. Tapos ang gusto mo pa, magbabackslide. Na kung saan malungkot, madilim ang buhay. So imagine that, di ba, yung foolishness ng isang tao. Okay, if we are accepting the temptation of Satan, Satan is promising you a good life. No, yung sinasabi kanina ni Brother John, yung Sunday school, yung mga nag-OFW. Ako, kapatid, hindi ako against sa nag-OFW. Against ako sa iniiwanan ng pamilya. Okay? Hindi ako against sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Okay? Against ako pag iniiwanan natin yung pamilya natin. Paano naman ako magtatrabaho, pastor, sa ibang bansa? Hindi sama mo yung pamilya mo. Kaya kasi, di ba, nakita mo, there are a lot of cases. Okay? Na kung saan, nagtatrabaho ka nga para sa pamilya, kaya lang yung pamilya na iniwanan natin, nasisira. Bakit? Kasi wala ng nanay, wala ng tatay. Diba? So it doesn't make sense kapag gano'n. Kaya ako, ang prinsipyo ko dyan, the same God that can bless me here is also the same God that can bless me abroad. So why I left? Bakit pa ako aalis? Pagpapalain din naman ako ng Panginoon dito. Hindi ko pa mapapabayaan yung pamilya ko. Okay? For me kasi, mga kapatid, again, this is just my personal Okay? For me kasi, importante talagang family. Okay? Walang katapat na halaga, kapatid. Kahit kumikita ka ng milyones, bilyones, tapos sira naman yung pamilya mo. Walang karampatang halaga yun. Okay? Maigi na lang na magsama-sama kami rito. Okay? Basta buhay kami. Kumakain 3 beses isang araw kahit hindi kami mayaman, pero buot sama-sama. Mas okay na yun. Naglilingkod sa Panginoon. Kaya aanhin ko yung yaman kung sira naman ang buong pamilya ko. Ang anak ko, walang tatay, walang nanay. Aanhin ko naman ang yaman sa buhay kung sila naman ay sira. Okay? Sa mga anak, love your parents Okay? Love your parents. Okay? Ako nga may offer sa akin mag-artista, tinanggihan ko. Mag-artista? Bakit ako mag-ano? Ipa-partner daw ako kay Liza. Seselos lang misis ko dyan. Di bali lang, hindi kami mayaman. Basta ka ako sira, ayos ang pamilya. Ano? Ano yun? Secret. Undisclosed amount. Ba't tayo napunta ron? You look at this naman, kapatid. And look at this, principle. Erase. Principle. Pinayagan ba ng Diyos na magkaroon sila ng hari? Yes. Pinayagan ng Diyos. God allows it. Okay? Ang tanong, okay, na-please ba ang Diyos? Nalugod ba ang Diyos sa kanilang decision making? Hindi. Pinayagan ng Diyos? Oo. Nangyari. Kaya yung tinatawag na permissive will.
nangyari. Pinahintulutan ng Panginoon. At the end of the day, it is allowed by God. But ang question is, nalugod ba ang Diyos? Hindi. Okay? Yung kay Jacob, kay Leah, and kay Rachel. Alam niyo yung istorya na yun? Kaya nga sabi ko, yung istorya na yun, may magandang lesson din na tinuturo ang Bible doon. Kasi di ba marami nagsasabi, ang tunay daw na God's will para kay Jacob ay si Rachel. Sabi ko, wrong. Si Leah. Si Leah yun. Okay? And when you look at it na mga kapatid, because Leah is a godly person. Si Rachel, mga kapatid, unbeliever yun, si Rachel. Pastor, paano mo nasabing unbeliever si Rachel? Di ba nung pauwi na sila sa Israel, nung pabalik na si Jacob sa Israel, anong ginawa ni Rachel? Nagtago ng Diyos-Diyosan. Di ba? Inilagay sa sa upuan ng camel. Tapos sinabi niya na, ay, hindi mo pwedeng kapkapan yan, meron ako. Di ba yung sinabi ni Rachel? Okay? Yes, yun talaga yun. Yun talaga yun. Hindi niyo ako pwedeng kapkapan, meron ako. Di ba sabi ni Rachel? No, nagtago siya ng Diyos-Diyosan dun sa upuan ng camel. Okay. Ibig sabihin, si Rachel, unbeliever yun. Ibig sabihin, no, kapatid, there's no such thing as love at first sight. Okay? There's no such thing as love at first sight. Lust at first sight meron. Okay? So makikita mo si Rachel, nung namatay siya, saan siya nilibing? Sa kalye lang nilibing si Rachel eh. Si Leah, yung nilibing sa Macpela, kung saan nakalibing si Abraham, si Sarah, ang mga magulang ni Jacob. Kaya nga, sa malinaw ng pag-aaral ko ng Bible, masasabi ko talaga na si Leah ang God's will para kay Jacob. And yung katunayan, ang Panginoong Jesucristo galing kay Leah, kapatid. From Judah, di ba? Si Judah ay anak ni Leah. Okay? So bakit pa rin tayo napupunta ron? Kasi ito yung sinasabi ko nga, na sometimes, meron tayong mga gustong gawin, may mga decision making tayo, may mga gusto tayong makamit, okay? Only to find out na yung ipinrovide ng Panginoon mas higit pala dun sa gusto nating maabot. Yes. Na you are already living a life in accordance to God's will. Tapos ipagpapalit pa natin sa mga bagay na ino-offer ng mundo at ni Satanas. That is the same principle, kapatid. God is already providing the best. God is already providing you kung ano talaga yung tama para sa iyo. And then here we are, dahil sa kahangad natin ng mga bagay na wala sa atin, nakakalimutan natin that God is already providing the best for us. Okay? So you have to be very, very wise. You have to be very, very careful pagdating dyan. Okay? Secondly, yun nga pinahintulutan ba ng Diyos? Yes. But look at this. Sometimes, God's greatest judgment is to give what the people demand. Ano po yan, Pastor? Sometimes, God's greatest judgment is to give people what they demand. Okay? Tingnan nyo, kung meron kayong mga mapa sa Bible, i-compare nyo, kung nandiyan sa mapa nyo, i-compare nyo yung Israel during the time of Saul versus sa Israel during the time of David. Okay, what is more prosperous? Ano ba yung benefit na si Saul yung hari ng Israel versus sa benefit na si David yung naging hari ng Israel? Again, David is a man after God's own heart. So si David talaga yung God's will para sa kanila. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pinahintulot muna si Saul ang maghari sa kanila. Meron kayo? Wala. Okay? Meron kayo? Meron dyan? Puro buho. Pero pag ma-check nyo sa Google or whatever, yung mapa ng Israel during the time of Saul and mapa ng Israel during the time of David. Okay? Walang progress during the time of Saul. Walang kahit na ano. Okay? Wala halos benepisyo na siya yung hari. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi mas busy si Saul, di ba? Mas busy si Saul huntingin si David kaysa pamunuan ng Israel. Mas busy siya buong buhay niya, buong 40 years of his reign. Ang gusto lang niya patayin si David. Okay. Oh, yung buong buhay niya, yun lang ang gusto niya. He is too busy. Kailangan mapatay ko si David. Hanggang inabutan na lang siya ng kamatayan din. Okay? And ito yung lagi ko sinasabi. And at the end of the day, the people deserves the rulership or the leaders that they elected. Yun ang masakit. The people deserve the leadership that they elected. Pinili mo yan eh. Okay?
And then therefore, you suffer the consequences of your decision. Okay? You look at that. So look at this. Again, no, mga kapatid. Ano daw? Sometimes God's greatest judgment is giving people what they demand. Romans chapter 1, verse number 24. Patanayan po natin. Romans chapter 1, verse number 24. Here's what the Bible says. Ano sabi po ng Bible? Verse number 23. Basahin muna natin. Look at this. And change the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. And because of that, right? Because they rejected the Lord. Diba? Tinanggihan nila ang Panginoon. Ayoko sa'yo. Gusto ko itong ininyoan na bagay. Sabi nila. On verse number 24, wherefore God also gave them up to the uncleanliness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. And because of this, verse number 26, for this cause, God gave them up unto their vile affection, for even their women did change the natural use in that which is against nature. And likewise also men, leaving the natural use of women, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receive in themselves the recompense, yung kabayaran of their error, which was meet. You look at that. Sometimes, God's greatest judgment is to give people what they demand. Okay? Kaya nga, di ba? Kita mo yan, no? Yung babae daw, ayaw na niya makipagano sa lalaki, sa babae. That's homosexuality yung binasa natin. And then, as a result, okay, hahayaan ng Diyos na pagbayaran nila yung sarili nilang kagagawan. Oh, kaya na nangyayari. Look at our ngayon, our youth. There are 500% increase in HIV sa Pilipinas. And majority ng biktima is young people. You look at that. Okay? Again, this is not 50% increase. This is not 100% increase of HIV AIDS sa Pilipinas, kapatid. And majority niyan is mga young people. Young people. Why? God allows it. Bakit? Ipinili mo yan eh. If you live your life away from God and then pay the penalty for it. Okay? Eh, mga young people natin, mga kapatid, blessing yung nandirito kayo sa church. Tapos anong gagawin natin? Ipagpapalit natin sa mga barkada. 'Di ba? Mga barkada ng mundo. Yung binisita lang namin ni Brother Peter kahapon, pambihira, sira na yung nyo. Wala na eh. Sira na yung niya, yung may sakit na talaga siya sa And then, talaga siya, yung sira na talaga. As in. Alam niyo kung anong naging dahilan? Kasi yun daw, mabarkada, nung nagbabarkada, pinainom ng drugs. And then as a result, sira yung ulo niya. So you imagine that. Ang magulang nun, Christian, Baptist, ang magulang nun, yung sinasabi ko na God is already giving you what is the best right now. Di ba? Nasa church ka, naglilingkod ka sa Panginoon, meron ka mga maayos na kaibigan, pareho kayo ng mga interes sa salita ng Diyos, nagso-soul winning kayo, and then ipagpapalit natin sa mga bagay na ino-offer ng mundo, inom ng alak, barkada, kung ano-anong mga bisyo, anong resulta? Sometimes, God gave what we demand. And that is what one of the greatest judgment is to give you what you demand. Yun ang nakalulungkot, hindi po ba mga kapatid? Right? Kaya may mga kabataan natin dito. Minsan kasi mga kabataan natin, naghahanap sila ng experience. Tapos naiinggit sila doon pag nagpapatotoo rito, ganito ako dati, ganito ako. Sila, wala silang ganun testimony. Gusto nila, meron din silang dramatic testimony. Ganito ako dati. Christian ako dati, pero manginginom na ako ngayon. Ganun ba gusto nyo? Ganun ba gusto ng mga young people natin? Soul winner ako dati. Mapagkakatiwalaan ako ng pastor ng church. Ako talaga very active sa church. Pero ngayon, lasenggo na ako. What a testimony! Pambira ka. Ibig sabihin, nasa maayos ka na nga eh. Diba? You are already living what is the best for you. Pero ipagpapalit natin sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Right? Simply because we want experience. Yun ang sinasabi natin. Diba? What a trade-off.
the consequences of the demand. Okay? Number 2 na mga kapatid, the false sense of assurance. False sense of assurance. Okay, number 1 yung rejection ng God, yung sa consequences of the demand. Number 2, yung false sense of assurance. Okay, bakit ko nasabing false sense of assurance? Kasi look at this. Kapag pinag-aralan mo si Saul, next chapter, basahin mo yung next chapter, chapter 9, nasa kanya lahat, kapatid. Gwapo. Yes! Ang sabi sa Bible, wala nang mas gwapo pa kay Saul. Wala pa talaga. Basahin niya next chapter. Nasa kanya lahat. Matangkad. Matangkad, kapatid. Kaya to the point, nung naglalakad siya, yung mga tao hanggang balikat lang niya eh. Yes! Matangkad. Gwapo. Nasa kanya lahat, kapatid. Kaya yung mga Israelite talagang, wow, siya talaga yung hari. Siya talaga yung, God's will. Diba? O, minsan ganyan din tayo eh. Oo, pogi kasi. Pogi, God's will na. Pag hindi pogi, hindi God's will. Wag ganon. Pagka pogi, pagpe-pray. Pag maganda, ipagpe-pray. Sister, I'm praying for you. Diba? Pero pagka pangit, kapatid lang talaga tayo sa pananampalataya. Wag ganon. You look to the heart. Okay? Kaya si David, no, mga kapatid, di ba yan din yung pagkakamali ni Samuel nung kay David? Yung mga panganay ni Jess, ganun din, gwapo, matitikas. Kasi mga sundalo na talaga yun eh. Kaya nung dumating si David, hindi yan. Bakit? Yan ang pinakabata sa lahat eh. Ang dungis pa. Pero nung sabi ng Panginoon, siya yung hari, si David. Bakit? Anong sabi ng Bible? Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas, tumitingin sa laman ng puso. Tumitingin sa laman ng puso. Kapatid. Okay? So tayo, kapag pinahintulutan ng Diyos yung mga bagay na gusto natin, nagkakaroon tayo ng false sense of assurance. Teka ba, parang God's will kasi pinahintulutan naman ng Diyos eh. Only to find out, may itinuturong lesson lang pala ang Lord sa'yo. At ginagamit niya yung mismong pangyayari para maging pagpapalo sa atin. Kaya nga pagtatanungin ako, Pastor, ano bang naging palo ng Diyos nung si King Saul ang naging hari? Yun ang naging palo ng Diyos. Si King Saul ang naging hari. Yun mismo yung palo ng Diyos sa Israel. Si King Saul ang naging hari. Okay? Yun ang naging palo ng Diyos. By giving what they demand. Okay? False sense of assurance. Okay? So we talk about the cause. Amen? Nakita natin yung importansya ng family leadership. Okay? Ng family ministry natin, mga nanay, mga tatay, mga anak natin, wag natin hayaan na lumayo sila sa Panginoon. Wag. Control what you can control, leave it to God pag hindi kaya. Pero hanggat kaya pa natin i-control, kapatid, let us give our best. No, let us encourage our children para makapakinig sila ng salita ng Diyos, maayos yung kanilang buhay. Wag natin nahayaan. Control what you can control. Leave it to God what you cannot. Okay? Pero yung mga bagay na kaya natin, let us steward it properly. Okay? Family leadership, family ministry. Number 2, fear for the future. You make sure na hindi nababalot ng takot ang puso mo. Kasi pag nabalot ng takot yan, sometimes yung mga decision making tayo, hindi maayos simply because we are afraid. Okay? And number 3, fleshly desire. You make sure, kapatid, na yung bawat decision natin, produkto ng maayos na pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Hindi dahil naiinggit ka sa mundo, hindi dahil gusto mo silang gayahin, kundi yung decision making natin na ayon talaga sa kalooban ng Diyos. Lagi mong tandaan, the will of God, it is always in the Word of God. Okay? The will of God, it is always in the Word of God. No? Ang Panginoon, hindi siya maghahangad sa'yo na contradict sa kanyang salita. No? Life doesn't work that way. The will of God, it is always in the Word of God. Eh, lagi natin pakatatandaan yan. Fleshly desire. And as a consequences, they rejected God. Okay? And sometimes, the greatest judgment is God allows what we demand. Yun ang masakit. Okay?
And number 2, yung false sense of assurance. Palibhasa pinahintulot ng Diyos, akala natin okay na. Yun pala, hindi pala ganun. Okay? Don't be like that, right? Don't be like them. These are the example that we need to avoid. Wisdom, wisdom, wisdom. Okay? You have to be wise, kapatid. Okay? And always look for biblical principle. Right? When Israel demands a king. Tayo po tayo mo ko. At tayo po'y manalangin. Father in heaven, once again, thank you, Lord, for a simple message this morning. Although it is somehow a teaching type of message, but we are grateful, Lord, na ipinakita niyo po sa amin itong mga prinsipyo po na ito na kinakailangan po naming matutunan. Indeed, Lord, sa aming buhay, we are faced with decision making. We are faced with yung mga mahirap na desisyon na kinakailangan po naming gampanan. Pero salamat po dahil narito ang inyong salita, meron kaming gabay na maaari po namin panghawakan na siyang magtuturo po sa amin ng tamang landas. Salamat po, Lord, sa wisdom na ipinakita nyo sa amin sa umagang ito, na hindi pala lahat ng pinapahintulutan mo, nalulugod ka. Meron palang mga bagay na ginagawa kami na okay naman, nangyayari, pero hindi ibig sabihin ay nakapagbibigay ng kaligayahan po sa inyo. O Diyos, nawa nga po, Panginoon, ito'y palagi po naming maalala na kapag kami humarap sa ganitong klaseng decision making, magkaroon kami ng talino na palaging piliin yung pinakamabuting kalooban, yung pinakamabuti para po sa amin at yung po ang inyo pong kalooban. Gayon din, Panginoon, nakita rin namin yung halaga ng aming pamilya. Na ang problema pala sa corruption, sa community, sa society namin, nag-start pala yun sa family. Kaya Lord, kung kami mapag-ingat, mapagbantay bilang isang mga magulang, ay kahit paano, naiingatan at nababantayan na rin namin ang aming komunidad. Lord, help us to lead our children, to educate them, to influence them, para sa tamang panahon, O Diyos, sila rin naman ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kani-kanilang mga buhay. Kaya po, we are grateful sa ministry ng church, aming Sunday school, ang aming church worship. But again, this is not a substitute for parental guidance sa buhay ng aming mga bata. So Lord, we are thankful sa reminder po na ito, ay pinakita niyo po sa amin yung importansya at bigat ng pagiging isang magulang. Na really, our children, these are blank canvas. And kami yung naglalagay, Panginoon, ng mga input sa kanila. So help us, Lord, to properly input them ang inyo pong salita. Mailagay sa kanila inyo pong salita. Para kapag sila po ay nasa tamang edad na, tamang gulang na, nakakaalam ng tama't mali, makilala rin nila, Panginoon, ang Diyos na aming sinasamba personally sa kanila pong mga buhay. Lord, thank you po. Thank you. Thank you for the message. Thank you for the preaching. Thank you po for all these principles na ipinakita nyo po sa amin sa umaga po na ito. Thank you po. Tinataas ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sa tayo pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Okay, are you blessed po? Amen? Okay, let's all stand.